started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, Isa ka ba? ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip. Lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, niligpit at nilinis. Sa 2 araw inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 araw inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital, mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matuli ng pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila. Mahal nating syudad. Maynila, bilis kilos. Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyu, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang iyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Saan mang panig ng ating bansa at saan mang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 22, 2021. What a beautiful Wednesday evening it has been, mga kabalitaan. Kumusta po kayong lahat sa inyo pong mga tahanan? Kumusta po ang inyong gabi? Mga kabalitaan, ngayong gabi ay isang napakalaking issue ang ating hihimayin. Dito po sa ating programang Ihambalos Mo. Dito po sa ating YouTube channel at ang ating Facebook account.
Sa muli po, welcome back pong muli sa ating episode ng Ihambalos Mo. Dito po sa ating Ihambalos Multimedia Channel. Mga kabalitaan, 8 buwan na lamang po, 8 months to go before the May 9, 2022 presidential election. We have to exercise our power or authority to change the form of government through our constitutional right to suffrage. When we say right to suffrage, mga kabalitaan, it is basically our right to vote and be voted, or our right to elect politician and be elected in any position in the government. Ang tanong po, mga kabalitaan, kayo po ba ay nagpatala na sa COMELEC para maging kwalipikadong botante ng ating bansa? Ngayon po sa mga balita, nagkukumahog ang ating mga kababayan para magparehistro. Well, in fact, marami na pong chance. Halos 2 taon po ito. Ngunit sa huling mga araw ng pagpaparehistro, ganito po talaga ang ugali ng ating mga kababayan. Ang huli pong pagpapatala ay ngayon pong September 30. Mayroon pong bill dyan po sa Kongreso to extend itong pagpaparehistro dyan po sa COMELEC. Mga kabalitaan, ito po ay may kaugnayan sa ating issue. Ang ating IMC breaking news, Yorme Isko Moreno has finally decided to run for presidency. Mga kabalitaan, ang inyo pong lingkod ay natuwa sa ganito pong development kay Mayor Isko Moreno. Ikaw na, Isko. Isko tayo. This morning, mga kabalitaan, Wednesday, September 22, at Basico, Manila, Yorme Isko Moreno officially declared his candidacy for president this forthcoming May 2022 presidential election, together with his running mate, Dr. Willie Ong. Iyan po ang ninanais ng iyo pong lingkod na siya po ay tumakbo. Malaki po ang chance ng oposisyon na manalo ngayong halalan 2022 sa pagkapangulo. Si Yorme po ang pambato ng Aksyon Demokratiko. Siya po ay nagsilbi sa bayan ng
23 years. From councilor, vice mayor, to mayor ng lungsod ng Maynila. He is a veteran insofar as public service is concerned. Kaya po yung sinasabi ng iba na ating mga kababayan na siya ay bagito, hindi po. Bagito po siya sa edad siguro. Ngunit sa serbisyo publiko, siya ay veterano na. Kaya po, ikaw na, Isko. Isko na tayo. Wakasan na natin, mga kabalitaan, ang rehimen ng extrajudicial killings owing to war on drugs ng presenting administrasyon. Base po sa PNP-PDEA, 6,147 persons died. Yan po ang nasa data po ng PNP at PDEA. Ngunit mali po ang kanilang sinasabing died. Bakit po? Hindi po sila namatay, kundi pinatay, mga kabalitaan. Iba po yung killed sa died, mga kabalitaan. Kaya ang dapat ang ilagay dyan po sa data, persons killed, hindi po died, mga kabalitaan. Ngunit, sa data po ng ICC at ng Human Rights, mayroon pong 12,000 to 30,000 civilians ang namatay mula 2016 to 2019. Mga kabalitaan. Yan po ang dapat nating wakasan. Dahil kung sila pa po ang mananalo sa halalan 2022, magpapatuloy po ang EJK. Ngunit, kung manalo po si Isko Moreno, mawawakasan po ito, mga kabalitaan. Wakasan na natin po muli ang kasinungalingan, ang rehimen ng kasinungalingan, dyan po sa Malacanang. Bakit ko po nasabi? Sapagkat marami pong kasinungalingan ang incumbent president sa taong bayan. Ano-ano po ito, mga kabalitaan? Ang una, tatapusin niya ang droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ano po ang nangyari sa ganitong promesa noong presidential election 2016? Suntok sa buwan. Oh, no! Wala pong nangyari. Sinungaling na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po niya kaya. Niloko niya ang 16 million voters na bumoto sa kanya. Ang isa pa, tatapusin niya raw ang korupsyon sa ating bayan. Ito po ay suntok sa buwan. Isa pang kasinungalingan ng presenting administrasyon. Wawakasan ang kahirapan ng ating mga kababayan.
Ano po ang masasabi ninyo, mga kabalitaan? Lahat na ba tayo asinsado? Wala na bang mahirap na mamamayan ang Pilipinas? Hindi po. Suntok sa buwan. Sabi po, sa 2020 Rapid National Nutrition Survey, mayroon pong 5.3 na nagugutom ng mga pamilya. Iyan po ang ebidensya ng kanyang kasinungalingan. At mayroon pong 15.5 million food insecure na mga pamilya. Ito po yung walang regular na access sa pagkain. Ito po yung may nakakain, ngunit kulang. Sa isang araw, baka isang beses lang kumain. Mayroon naman 3 beses, ngunit kakarampot ang kinakain. Mga kabalitaan, ito po ay patunay na wala pong direksyon ang ating pamahalaan under Duterte administration. Ang isa pang kasinungalingan ng Duterte administration, magbibigay daw ng hanap buhay sa mga walang mapasukan na ating mga kababayan. Wala po na ibigay. Kung mayroon man, kakarampot ang porsentahe. Ito po, again, ay suntok sa buwan. Base po, ang patunay po, base po sa Philippine Statistics Authority, April 2021 Labor Force Survey. Mayroon po tayong 4.14 million jobless. A record high. At mayroon po tayong 7.45 underemployed. Ibig sabihin, may trabaho, ngunit kaunti lamang ang oras sa trabaho. Yan po yung mga part-time jobs natin. Napakalaking bahagi ng ating mga mamamayan ang nasa ganitong kalagayan. Ang isa pang kasinungalingan ng Duterte administration, mga kabalitaan, ay ang magbibigay daw ng pabahay. Nasaan ang mga pabahay na ito? Mga kabalitaan. Nauwi sa suntok sa buwan. Walang nangyari. In fact, sa Marawi City, wala pa rin nakakabalik. Ang iba po, halos sa kanila, ay wala pong permanenteng tirahan. Wala po nangyari. Walang-wala. Sabi pa, magbibigay ang pamahalaan ng free health services. Kabilang na po dyan ang hospitalization fees, laboratory fees, drugs, at iba pa. Ngunit ang katotohanan, mga kabalitaan, hindi po free ang hospitalization.
Kapag ikaw ay na ospital, akala mo free? Hindi po. Sapagkat kukunin doon po sa PhilHealth mo yung ibabayad mo sa hospital na yan. Hindi po free. Tandaan po ninyo. Ang laboratory tests, hindi po free. May bayad. Ang drugs, mayroon pong free. Ngunit limited lamang. Tandaan po ninyo. Kaya ito po, sa health services ng ating presenting administrasyon na kanyang pinangako noong butuhan, noong nagkakampanya pa siya, noong 2016 presidential election, ay isa ring suntok sa buwan. Ngayon po, sabi niya, tatayuan niya ng bandila ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Nasaan? Nabahag ang buntot nitong gagong presidente ng Republika ng Pilipinas. Walang nailagay na bandila ng ating bayan doon sa West Philippine Sea. Ngayon, itong pangakong ito ay isa lamang panlilinlang sa taong bayan. Ito ay isang suntok sa buwan. Mga kabalitaan, wakasan na natin ang rehimen ng kasinungalingan dito sa ating bayan, lalo na kung ang Pangulo na ang hari ng kasinungalingan. Alisin natin dyan sa Malacanang ang ganyang uri na Pangulo. Wala pong mahihita tayo, mga mamamayan, sa ganyang Pangulo. Panlilinlang lamang ang makukuha natin kay Pangulong Duterte. Kaya po, ikaw nais ko, wakasan na natin mga kabalitaan, ang rehimen ng fake news or farming truths. Naglipa na po ang fake news sa Facebook, Instagram, YouTube. Dahil po sa presenting administrasyon. Sinisiraan ang kalaban ng administrasyon. Nakakadismaya mga kabalitaan, ang ginagamit na pera sa mga trolls na ito ay galing sa atin. Mga kabalitaan. Kaya po, wakasan na natin ito. Pakiusap lang sa inyo. Magkaisa na po tayo tungo sa isang panibagong yugto ng politika sa ating bayan. Kaya po, ikaw na isko. Isa pong rehimen pang dapat nating tapusin ay ang harassment at pananakot ng Pangulo.
You could still remember, mga kabalitaan, sabi niya, ipakukulong ang ayaw magpabakuna. See? Nananakot, nangaharas para lamang makuha ang kagustuhan. Ganyan ang kalidad ng Pangulo na binoto ng 16 million voters. Magtanda na po kayo. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ang pagsisisi na salita ay laging nandyan sa ating diksyonaryo. Kaya po, umiwas tayo sa ganoong pananalita. Wala pong manloloko ang isang kandidato kung wala pong nagpapalukong botante. Halata po naman ang kanilang mga promesa, mga kabalitaan, mga suntok sa buwan na hindi po ma-realize. Isa pa pong rehimen na dapat nating tapusin ay ang pagmumura. Diyan po sa Malacanang. Hindi po mabuting halimbawa sa mga bata ang ganoong Pangulo, ang ganoong leader ng ating bansa. Mga kabalitaan, kung nais na nating baguhin ito, iwasan natin na butuhan ang minamanok ni Duterte at siya na tatakbo bilang Vice Presidente ay alisin na natin sa ating isipan na sila ay butuhan pa. Madala na po tayo sa ganoong sistema. Mga kabalitaan, ito pong sasabihin ko sa inyo ay sinabi ko na noong previous video ko dito po sa YouTube at sa aking FB account. Ngunit muli kong bibigkasin para po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Mas lalo pa po ninyong masaisip kung ano ang dapat gawin natin sa darating na halalan 2022. Sa lahat ng itong rehimen na aking nabanggit, mga kabalitaan, we therefore cannot afford another 6 years of blatant jokes and lies policies. We cannot afford another 6 years of losing our sovereignty over the WPS. We cannot afford another bloody 6 years of EJK. Basically, we cannot afford another 6 years of farming truths. Penultimately, we cannot afford another 6 years of state-sponsored harassment. Ultimately, we cannot afford another 6 years of Moon Strike and Fest policy. The hope of our country and our future lies upon our sacred hands to cast a vote intended to the right politicians.
not to the politicians' shine of money cast by your wicked hands and exchange for your votes. Mga kabalitaan, iyan po ang lagi po ninyong tatandaan sa pagbuto ngayong darating na halalan 2022. Kung nais pa po ninyong magpatuloy itong kahirapan, ang pandemya, sige, go ahead. Vote for this politician who bring the country into devastation. Ngunit, kung nais ninyo ng pagbabago dyan sa Malacanang, sino ang dapat nabutuhan po ninyo? Sino po, mga kabalitaan? Ikaw na, Isko, dyan sa Malacanang. Ikaw na, Isko, ang mamuno sa ating lahat. Isko tayo. Isko tayo, mga kabalitaan. Atin rin pong suportahan si Doc Willie Ong sa pagka-vice presidente. Siya po ay hindi politiko, ngunit sa ngayon, sa maraming pagkakataon, siya ay tumutulong na. Lalo na kapag siya ay manalo bilang vice president. Napaka-humble na tao ni Dr. Willie Ong. Tandaan po ninyo yan. Si Tito Soto at iba pang mga vice presidente na tatakbo, alisin po na ninyo sa isip po ninyo. Ang lagi po ninyong iisipin, ang Pangulo ay si Isko. Ang pagka-vice presidente ay si Dr. Willie Ong lamang. Wala nang iba. Nothing else, mga kabalitaan. Mga kabalitaan, bakit ko po sinasabi ito? Kasi po, gusto kong mabuksan ang mga mata po ninyo, ang isip po ninyo, kung ano po ang tunay na nangyayari. Hindi po ito fake news sapagkat supported by evidences. Supported by significant data na galing po sa pamahalaan mismo. Hindi po ako magsasalita kung wala po akong basihan. Iyan po ang kalidad ni Mr. Oragon ng bayan. Hindi po ako nagsisiwalat ng mga peking impormasyon. Tandaan po ninyo yan. Ngayon po, mga kabalitaan, buksan natin ang pinto ng Malacanang kay Isko Moreno para wakasan ang dilobyong dala ng Administrasyong Duterte sa buong bansa at bigyan daan ang bagong mukha ng politika na magdadala sa bayan tungo sa kaunlaran inaasam-asam ng bawat Pilipino. Ang kaunlaran po ay hindi po nakukuha sa salita lamang. Hindi po nakukuha
sa pagkahambog ng isang pangulo. Ang kaunlaran ay nakukuha kahit hindi ka magsalita, gumawa ka para sa kauunlad ng bayan. Iyan ang mas mabuting pangulo. If you could still remember, in my previous uploaded Isko Moreno's video in YouTube and in my FB, I had already discussed his greatest accomplishments for more than 2 years as Manila City Mayor. In fact, mayroon na po tayong 1.8 thousand na views doon po. Bisitahin po ninyo ang video na yon para po malaman po ninyo. Ngayon po, ibibigay ko po sa inyo ang ilan lamang sa mga achievements ng alkalde ng lungsod ng Maynila na si Isko Moreno. Ang kanyang programa dyan po sa Metro Manila ay ang tinaguriang MBN o ang Minimum Basic Needs. Lahat pong ito na aspeto dyan po sa kanyang MBN ay kanyang napunan. Ano-ano po ito? Ang pabahay, trabaho, pagkain, edukasyon, at kalusugan. Ito pong 5 ito ay basic needs nating lahat, hindi lamang taga Manila, kundi sa buong bansa. Pumunta po tayo sa pabahay, dyan po sa Metro Manila, under Isko Moreno leadership. Pabahay. Sa mga squatters, mga kabalitaan. Again, pabahay. Sa mga squatters, dyan po sa lungsod. At sa wala po talagang matirahan. Ano po ang ginawa ng butihing alkalde ng lungsod? Ang una po, nagpagawa po siya ng 20-story San Lazaro Residences. Mala condominium po ito. Para po sa mga squatters dyan po sa San Lazaro. See? Pabahay. Bakit po ito hindi naisip ng Pangulong Duterte, ngunit naisip ng isang alkalde? Mayroon pong 382 families ang beneficiaries nito. Diyan po sa San Lazaro. Ang pangalawang pabahay na pinagawa ni Yorme, diyan po sa Manila City. Ang Basi Community. Basi Community, mga kabalitaan. Isa pong mala condominium unit na mga tirahan sa ating mga kababayan squatters dyan po sa Basico, sa Manila. Ang isa pa po niyang pinagawa na pabahay
sa Manila City ay ang Condominium 1 and 2. Ito po ay para sa mga squatters at wala pong matirhan dyan po sa Tondo, Manila. 15-story building po ito. See? Isa pa na kanyang pinagawang pabahay ay ang Binondominium dyan po sa Binondo, Manila. 126 families ang beneficiaries nito. Ganon kasipag, ganon kabilis ang kilos ng ating butihing alkalde dyan po sa lungsod ng Maynila. Bilis kilos po sila. Ganon dapat ang Pangulo. Bilis ang kilos, agad-agad ang resulta. Limang pabahay, mga kabalitaan, ang ginawa ni Mayor Isko Moreno sa Manila. Kung siya po ay papalarin, kung kaya po ay susuporta at manalo po ang ating alkalde na si Isko Moreno sa 2022 presidential election, tandaan po ninyo, hindi lamang sa Manila magkakaroon ng pabahay ang pamalaan. Lahat sa buong bansa magkakaroon po ng pabahay ang ating butihing alkalde. Sapagkat isa po yan sa kanyang plataforma. Ano po ang nagawa ng presenting administrasyon sa mga squatters? Wala po. Wala. Nagkaroon po ba ng pabahay sila? Wala. Nasaan yung pangako ng Pangulo noon? Wala. Hangin, mga kabalitaan. Empty words lamang. Mga kabalitaan, tumungo po tayo sa trabaho yan po sa Manila. Lumikha po ng maraming trabaho si Yorme. Through job fairs at iba pang mga kaparaanan. Kasama na po dyan, kapag marami ang itinatayo ng mga buildings dyan po sa Manila, katulad po nito mga condominium units para po sa mga squatters dyan po. Of course, mag-create po yan ng trabaho dyan po. Hindi lamang taga dyan sa Manila, kundi sa karatig syudad ng Manila. Marami pong job opportunities dyan po sa Manila. Tumungo po tayo sa pagkain, mga kabalitaan. Nagbigay ng pagkain sa lahat ng mga residente ng Manila, lalo na ngayon, pandemya. Ang tinagurian po nilang mobile kitchen sa Manila at relief goods sa oras ng mga sakuna. Ganun po dyan sa Manila.
Bilis kilos, agad ang aksyon, mga kabalitaan. Tumungo po tayo sa edukasyon na bahagi ng kanyang minimum basic needs na programa dyan po sa Manila City. Edukasyon. Maraming scholar ang Maynila. Bagong mga paaralan tulad ng Dr. Alejandro Albert Elementary School. 10-story building. Lahat po air-conditioned, mga kabalitaan. Nagbigay ng mga laptops para sa mga guro at tablets para sa mga mag-aaral. Allowance ng mga guro at mag-aaral na kwalipikado. At free wifi po sa Manila. Yan po ay nasa kategorya ng edukasyon. Kainan po. Ngayon po, ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po ang nagawa niya sa edukasyon? Ano po? Tanungin po ninyo ang iyong mga sarili. Kung nagawa po ito ni Mayor Isko Moreno sa Manila, magagawa po ito sa buong bansa. Tandaan po ninyo, lahat ng mga guro. Isa po akong registered o lisensyadong guro. Lahat kayo ng mga guro. Tandaan po ninyo, kay Isko na tayo. Lahat ng ito, laptops, mga printers, tablets para sa mga mag-aaral, ay ibibigay sa inyo. Tandaan po ninyo, nananawagan po ako sa lahat ng mga guro natin dyan. Suportahan natin si Isko Moreno. Sapagkat alam ko, ang mga guro ay nasa taas ng kanyang kaisipan. Para tayo, kayong lahat, ay mabigyan ng karapatan ng disinting pamumuhay. Hindi po katulad ngayon sa administrasyon ito. Sa kalusugan, mga kabalitaan, ngayong pandemya, mga kabalitaan, consistent ang lungsod sa pagbibigay babala na sumunod sa IATF protocols through COVID-19 safety marshals. As of September 21, mayroon na pong 327,030 na nabakunahan dyan po sa lungsod ng Maynila. Nagkaroon po ng door-to-door na pamibigay ng supplemental kits para sa mga lolo at lula, mga kabalitaan. At nagpatayo ang ating buting alkalde ng ospital, ang tinaguriang Maynila Medical Center. 10 palapag po ito, bagong ospital. At
dyan po sa Maynila, mayroon hong high-tech na COVID-19 facility. Mga kabalitan. Ganon, si Isko Moreno kumilos. Talagang ang bilis, kaagyat, ang resulta at ang aksyon. Iyan ang dapat nating Pangulo. Mabilis ang kilos para mabilis ang pag-unlad ng bayan. Mga kabalitaan, nais ko pong ibigay sa inyo ang kanyang mga tinuran ngayong umaga sa kanyang pagdeklara na siya ay tatakbo na Pangulo ng ating bansa. Sabi po niya, and I quote, "I will be a healing president. I will become or I will welcome criticisms. I do not run on promises. I run on prototypes." Mga kabalitaan, ito pong kanyang pahayag ay talagang superb ang kalidad. Ganun dapat ang Pangulo. Regardless of your political color, dapat pagkaisahin ng Pangulo ang mga factions na ito. Para po sabay-sabay, tulong-tulong ang pag-aksyon para umangat ang ating bayan. Hindi lamang sa kolor na yelo o puti ang may kaisipan na umunlad ang ating bayan, kundi lahat tayo, puti man, dilaw, asul o anuman na political affiliation mo, dapat sabay-sabay tayo, tulong-tulong para umunlad ang ating bayan. Ito pa, I will welcome criticisms. Tama po ito. Bilang isang politiko, ikaw ay isang public figure. Kapag ikaw ay isang public figure, lahat sa iyo, lalo na kung magkamali ka, you are subject to criticism. Hindi ka dapat maging balat sibuyas. Katulad ngayon sa administrasyon, kapag binabatikos, inaharas, katulad ng nangyayari dyan sa Blue Ribbon Committee kay Senador Richard Gordon. Inaharas nitong buwang na Pangulo sapagkat binabatikos ang kanyang alalay. Mga kabalita, hindi po tama, hindi po matuwid na kalidad ng isang Pangulo ang ganyan. Dapat i-welcome mo lahat ng criticism. Sapagkat tayong lahat bilang mamamayan ng isang demokratikong bansa, mayroon po tayong right na magsabi ng ating opinion. Kahit iyan ay isang kritisismo o pag-angat ng dignidad ng isang tao. Isa pa, I do not run on promises. Tama po ito.
as much as possible, mga kabalitaan, kapag ikaw ay isang politiko, avoid promises. Tandaan po ninyo, ngayon, sa presenting administrasyon, yung mga sinabi kong mga kasinungalingan, iyon po ay nagmula noong siya ay nangangampanya pa lamang sa pagkapangulo. Wala pong natupad sapagkat suntok sa buwan lahat ng kanyang mga sinabi. Hindi po talaga matutupad yun. Suntok nga sa buwan. Di po ba? Kaya po dapat tama ang tinuran ni Mayor Isko Moreno. Dapat talaga ganyan. Hindi siya kakandidato para lamang magbigay sa inyo ng mga promises. Promises. Dapat mas mataas ang antas ng action kaysa promises. Action agad kahit wala pong promisa. I ran on prototypes. Sabi po niya. Siya po ay nagkandidato o kakandidato pa lamang bilang Pangulo by example. Ibig sabihin, gagawa siya. Gagawa siya. Kaysa magpromisa. Trabaho muna. Trabaho ng trabaho. Bilis, kilos, at aksyon. Talo ang administrasyon. Yan po dapat ang isang kalidad ng Pangulo ng ating bansa. Isa pa po niyang sinabi, and I quote, "The truth, not the trolls, shall set you free." Tama po. Marami pong trolls. Tandaan po ninyo, ngayon, na siya ay nagdeklara na tatakbo bilang Pangulo, lalabas na si trolls para siraan ang ating butihing alkalde. Tandaan po ninyo. Ngunit, ang katotohanan shall set you free, Mr. Mayor Isko Moreno. The truth shall set you free rather than the truths. Isa pa, and I quote, naging pambansang parmasya ang Maynila. Totoo po, sabi po niya. Dahil po, kahit po galing sa probinsya, pumupunta po sa Maynila para mag-avail ng gamot na Remdesivir at ang Tocilizumab na gamot panglaban po sa COVID-19. Totoo po yan. Hindi lang po sa Maynila nagsisilbi si Mayor Isko Moreno. Kahit po taga ibang lugar ka, binabakunahan po doon. Bukas ang pamamahala ng lungsod ng Maynila sa lahat. Sa lahat. Hindi lang taga Maynila. Isa pa, ang sabi niya po, opo, lumaki akong busabos, ngunit hindi ako naging bastos. Hindi niya minura ang Diyos. Wala siyang minura
and public television, wala po siyang minura. Hindi po siya bastos. Katulad nitong ating presenting administrasyon. Mura doon, mura rito. Kaya ngayon, para tayong sinumpa dito sa ating bansa, kahit ang Diyos minumura nitong mukong na ito. Resulta, mga kabalitaan, samot-saring sakit, mapahayop, mapatao, fortuitous events, bagyo, lindol, baha, at iba pa. Tandaan po ninyo, only in the administration of Duterte, nangyari po ang mga bagay nito sapagkat minura niya ang Diyos. Bastos na presidente. Nakakatakot na presidente. Ang dala ay sumpa. Nais pa po ba ninyo na ganon ang ating Pangulo muli? Kung nais po ninyo, go ahead. Vote Duterte and his standard bearer. Pero, wag po kayong magsisisi. Wag na wag. Wag na wag. Pero, kung gusto po ninyo ng katahimikan, nang wala ng sumpa, ano po ang gagawin natin sa eleksyon 2022? Ikaw na isko, dyan sa Malacanang. Isko tayo. Ako. Isko ako. Ikaw. Kanino ka? Isko ka ba? O sino? Again po, si Dr. Willie Ong ay isang napaka-humble na tao. In fact, kaninang umaga sa meeting, tinanong po siya ng isang reporter sa press briefing. Ready ka na ba na tapunan ng putik kasi napaka-dumi ng laro ng politika sa ating bansa? Ikaw ay you will be spit on. Ready ka na ba? Ang sabi po niya, oh, ready. Hindi ako gaganti sa kanila. Sapagkat focus lang tayo kung ano ang goal. See? Napakainam na Vice Presidente. Isang doktor na may alam kung paano lalabanan ang COVID-19 na ito. Sana po, wag po tayong padalos-dalos sa mga pangako. Tandaan po natin, tingnan po natin ang track record ng isang kakandidatong Pangulo. Ano na ang kanilang natrabaho, ang kanilang nagawa sa bayan? Kung tatanungin po ninyo,
si Mayor Isko Moreno, nandyan po lahat. Tangible ang kanyang ginawa. Pumunta po kayo sa Maynila at makikita po ninyo lahat ang mga ito. Kaya po, nananawagan pa ako again sa lahat ng mga guro dyan na inaapi ng presenting administrasyon. Hindi po binibigyan ng sapat na aumento ng sahod, kundi staggered basis lamang. Magkaisa po tayong muli sa pagboto para sa tamang tao na ilalagay po natin dyan po sa Malacanang. Assuming mga kabalitaan. Ang bumoto kay Digong noong nakaraang eleksyon 2016 na 16 million voters ay bumoto sa kanyang manok. Mayroon po tayong 62 million voters plus na rehistrado. 16 million plus laban sa napakalaking numero ng oposisyon. Kung isa lamang po sana ang tatakbo dyan po sa oposisyon. Wag na po si Ping. Kay Manny Pacquiao, wag na. Magkaisa po kayo kay Mayor Isko Moreno. At ang aking kababayan na si Vice President Leni Robredo, please, magkasundo po kayo kay Mayor Isko Moreno. Sapagkat kung kayo ang lalaban, totoo po, hindi po ito kasinungalingan. Hindi po ito, base po ito sa aking analysis. Hindi po kayo mananalo. Totoo po. Hindi po kayo mananalo. Ping Lacson, Manny Pacquiao, at ang aking kababayan, sorry. Nakikita ko po ang trend din. Hindi po. Si Leni Robredo, hindi po mananalo. Sayang ang boto po ninyo sa tatlong ito. Kung magkaisa kayo sa iisang layunin, sa iisang kandidato bilang Pangulo ng ating bansa, napakalaking chance natin na manalo. Kaya po, sa muli po, ikaw na, Isko. Ikaw na, Isko. Ibig sabihin, ikaw ang nais ko. Ikaw na ang nais ko. Ha? Ikaw na, Isko. Isko ako. Ikaw. Isko ka ba? Para sa ikabubuti ng bayan, mag-isko ka na rin. Katulad ko. Katulad nila. Katulad ng iba natin na mga kababayan. Mga kabalitaan, siguro nahimay ko na po ang ating issue patungkol po sa pagtakbo ng ating butihing alkalde dyan po sa lungsod ng Maynila. Sana po, in a little way, nakatulong po ako para po mabuksan ang kaisipan ng iba. Makatulong po ako kahit kaunti lamang, in a little way, sa pagtakbo ni Mayor Isko Moreno. In fact, nagkatotoo po yung aking analysis noong previous video ko po na siya po talaga ay tatakbo. Ngayon, naging totoo. Naging totoo. Salamat, Mayor Isko Moreno. Dahil
nanindigan ka para saan? Para sa pagbabago ng ating bansa. Salamat sa iyo. Mabuhay ka, Isko. Nais ko. Ikaw na, nais ko. Isko, tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nanood ngayon, sa manonood pa lamang, sapagkat ito po ay aking ipapublish sa aking YouTube channel at ang aking Facebook account, ang Ihambalos Multimedia Channel. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Pansamantala po tayong magkakahiwalay sa gabing ito. Sa palagian ko pong sinasabi po sa inyo, mga kabalitaan, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Huwag gawin. Ang tama ay maging mali. At ang mali ay maging tama. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang iyong programa sa YouTube at Facebook, ang Ihambalos Mo. Ako po, si Mr. Oragon ng Bayan.